Ano ba ang ibig sabihin kapag ikaw ay nasa gray list nitong Financial Action Task Force, itong Paris-based watchdog na ito? At bakit importante na matanggal tayo, na maka-exit tayo? And we were working for like 4 years, no? Para lang matanggal sa gray list na yan. Professor? Ang ibig sabihin po niyan ay pagka nasa gray list tayo ay masusing binabantayan ng Financial Action Task Force tungkol po sa mga usaping anti-money laundering, terrorist financing, at marami po silang mga requirements tulad po ng kapag po tayo ay nagpapadala ng pera, kailangan po dokumentado talaga lahat yan. At meron din po tayong tinatawag ngayon na maski na may deposito ka, maski na sa'yo nakapangalan, pero meron po tayong mga statements na kung sino ang beneficial owner ng pondo na iyon. Para po malinis, malinaw kung sino po ang nakikinabang at sino nagpapatakbo ng mga perang ito. So, Professor, ako naman, backtrack. Kasi nga, 2021 tayo napasalid dito sa gray list. In the first place, bakit po tayo napunta po dun sa gray list na yan? Was this the first time po na napasama po ang Pilipinas dito sa gray list na ito? Ang natatandaan ko po, mga 2021, ito yung panahon na nagkaroon ng kontrobersya doon sa, I'm not sure kung Bangladesh. Yung Bangladesh Bank? RCBC? Oo. Opo. Nagkaroon ng movement ng mga pondo. Actually, pati po galing sa Federal Reserve. Pero nakarating dito at napaikot yung pondo nang hindi masyadong nabantayan. Kaya po nakagimbal sa maraming mga pamahalaan na paano makakaikot ang pera na yan nang hindi nakikita. Ito po, kung natatandaan po ninyo, yan yung pondo na galing sa sugalan o papunta sa sugalan. Hindi ko lang po matandaan mabuti kung ano po ang mga detalye. Pero yan po ang natatandaan ko na nag-trigger. Bakit ba tayo napunta uli dyan? Dahil nung nakaraan yata, nandiyan na rin tayo sa gray list. Gray list po yan. Ang ibig lang sabihin yan, babantayan tayong mabuti at bibigyan tayo ng mas maraming mga requirements para masiguro kung kanino nanggagaling at kanino napupunta ang mga pondo. Okay. Dito, yung Pogo ban, 2 months ago, Pogo was banned. At si Senator Sherwin Gatchalian inuugnay itong pagkakaalis po natin, exit natin from the gray list with the Pogo ban. At dahil nga kasi yung reputational damage daw ng Pogo, patuloy na operasyon ng Pogo noon, kaya din tayo nasa gray list. Maaari pong isa yan sa mga dahilan, yung Pogo na yan. Pero hindi lang po yan kasi marami pa pong mga binabantayan at gustong makita ng task force kung paano na move, kung paano gumagalaw ang pondo sa isang bansa patungo sa ibang bansa. Actually, ang nakikita ko diyan mas mahigpit na dapat bantayan, lalo na ngayong darating ang eleksyon. At lalo ng mga nagsasabi, sa eleksyon, maraming pera, maraming pondo ang gumagalaw. Bayaran ng boto, bilihan ng boto, pero wala pong napapatunayan. So sa akin, siguro kailangan magkaroon ng mas masusing pagtingin ang paggalaw ng pondo sa mga darating na eleksyon dito sa Pilipinas. So, Professor, ito po, no, pag natanggal na po tayo dito sa gray list, effective immediately ho ba natin mararamdaman yung mayroon bang kumbaga, yung benefit naman po natin bilang mga mamamayang Pilipino at saka sa mga OFWs po, ang pagtanggal po ng bansa natin po dyan sa gray list? How does that directly affect us? Actually, mas mapapadali ang pagpapadala at siguro po mas magmumura ang charges. Mga fees. Career fees. Sa remittances. Remittance. Pero hindi po ibig sabihin yan, hindi na tayo gagalaw. Pababayaan na lang natin yung mga dating nakagawian, magbalik.
Ang ibig lang sabihin po niyan, i-maintain natin kung ano man yung mga restrictions, kung ano man yung mga requirements na ginagamit natin ngayon para po patuloy tayong manatili sa labas ng gray list. Remember, there's gray list tapos may black list. Maganda po itong nakalabas tayo sa gray list. Makakabuti po yan sa reputasyon ng financial system ng Pilipinas. Let's get together.